Nung nakaraang linggo, binalita nga po natin itong ulat na itong bilang ng mga kaso po ng OSAEC, which is yung online sexual exploitation, abuse and exploitation of children. Inaasahan natin kasi na ipinasa na yung batas, ano? At dahil may batas na, normally, logically, you would think na okay, matutugunan na natin itong problema natin na ito ng OSAEC at bababa na yung bilang ng biktima. Pero ang nangyari, kabaliktaran, no? Na times 6 yung datos na nilabas po ninyo nung 2019, 426,000 lamang ang naiulat na kaso ng OSAEC. Itong 2023, times 6, naging 2.7 million. So, to what do we attribute this, Ma'am Bing? Itong pagdami ng kaso na to, 1 in every 100 children, ano po, nakababahala po talaga. Bakit po tumaas yung bilang in spite of the fact na meron tayong batas na tumutugon dito? Una, gusto ko pong klaruhin po na yung 2.7 million po na number na pinag-usapan natin ay ito po yung mga cyber tips po ito po ay nanggaling po sa tinatawag natin na US-based po, ito yung sa National Center of Missing and Exploited Children. So, yun po yung doon po galing yung ating statistics po, Pero tama po kayo na noong 2022 ay 2020 ay 1 billion, tapos biglang 2023 ay naging 2.7. Tapos po ang sinasabi rin po ninyo na na meron ng batas noong 2022. So ano po yung kadahilanan na patuloy na tumataas yung yung atin. So meron pong na-identify sa lahat ng mga pag-aaral at pati na rin po sa monitoring na ginagawa ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao. Yun isa po na kasi naugat ng pagtaas or ng online o tinatawag nating OSAEC ay kahirapan. So ibig sabihin po ay yung katotohanan na meron pa rin pong nakakakita ng OSAEC or paggawa ng mga SESAEM o yung mga online sex materials po na paraan ng pagkita ng pangkabuhayan kumbaga. Pangalawa ay ganun pa rin naman po yung access natin po sa internet, Mas madali sa Pilipinas, meron ka lang telepono. Tawag nga pala dito sa ating pinag-usapan ay hidden crime. Kasi most of the time, ang venue po nito ay bahay lang. At pag sinabi mong bahay, hindi kita yan ng madlang people. So, meron pa rin ganun po, access ang mga bata, ang mga pamilya sa mga mobile phones, kahit saan. Ang balita ko nga po, nagkaroon kami ng workshop noong nakaraang linggo po, Ma'am Pat at Miss Alice, hindi lang siya usapin ng urban ang pinangyayarihan ng USAEC urban setting, pati daw po sa mga barangay, sa far-flung areas. So may ganung habang tumataas yung access natin sa internet or cyberspace po, meron talaga pong para isang po ito, tawag natin drivers po ng USAEC. So, yun, yung capacity to speak English, yung accessibility ng money transfer. Yeah. So, marami pong kadahilanan, and unfortunately, tumaas naman po yung prosecution or yung nakahuli na 400 cases po na nakaraang mga panahon. Pero yung nabanggit kong na siguro unless na hindi nababawasan yung mga sinasabi kong drivers or mga kadahilanan, hindi po siguro hindi tayo makakakita ng dramatic decrease in terms of mga reported cyber tips. Ma'am Bing, I'm just curious dito, binanggit mo, sabi mo nga, yung 2.7 million na mga kaso na ito, kasi may mga tumawag. Is this also a good sign in a sense na at least mas may awareness na ngayon na people are taking a more proactive action, Mas na sila ngayon na tumatawag kesa sa yung hindi natin alam yung datos, tapos bulag tayo sa mga tunay na pangyayari. So ito ba ay, nakikita nyo na ba ito, is this a realistic
scenario, or sa tingin mo medyo ano na ito, close to reality? At saka itong mga tumawag para magreklamo, naagapan ho ba? Or in the process pa lang po ito, kumbaga may case build-up pa na nangyayari? Ma'am, as previously mention, yung sinasabi nating 2.7 galing pa po yan sa UN, sa NIMIG ang tawag. So reported po yan, mga cyber tips, yung posibilidad na may online sexual abuse na nangyayari. So galing po yan sa US po, no. Pero batay sa sa local domestic statistics po, yung PNP nag-uulat po sila na na medyo may pag-increase ng reporting ng OSAEC cases. Kasi sinasabi rin po ng batas, meron po tayong batas, yung Republic Act 11930, na nagbibigay protection sa mga nagre-report po, no, ang tawag natin Samaritan Clause po yun, no, na may protection yung mga nagre-report ng cases. Siguro pwedeng tignan na yun dahil alam nila na na confidential yung reporting hanggang dun sa apprehension hanggang sa intervention ay confidential po yan. Hindi dapat nalalaman kung sino-sino yung mga biktima ng OSAEC. So pwede po nating attribute yun na ngayon mas alam na nila, mas maraming nagre-report. Pero yung pa rin po, nabanggit ko nga kanina, medyo may pagtaas pa rin yung mga nare-receive ng ating pamahalaan from that institution agency pagdating sa mga cyber exploitation. So itong ayon sa ulat, kayo na rin nagsabi na may gaps kasi, so merong gaps dito sa pagpapatupad na kahit na meron tayong mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan against online sex abuse. So nandun, binanggit na nyo yung mga reporting mechanisms, yung rescue operations, at saka rehabilitation efforts kulang para matugunan itong mga biktima po natin, ng mga kabataan po. Can you specifically tell us about itong mga gaps na ito sa pagpapatupad po ng ating batas? Yeah. Siguro aside from those bilang pagkilala, talagang ang laki ng efforts na ginagawa dito, no? No less than the president na nagsabi na we should address this issue. Kasi it's a major child protection concern po itong OSAEC po, no. Yun isa po siguro gusto kong banggitin is yung prevention aspect po, no. Kasi Miss Patty, Miss Alice, kasi ang isang ugat rin ng problema ay yung sinasabi ng mga facilitators, sa kaso natin ang facilitators are mga magulang or relatives po, no. Ang isa nilang tingin ay wala naman nangyayaring krimen kasi hindi naman nare-rape yung mga anak nila. So yung pag-iisip na ganon, tapos yung pag-iisip rin sa mga bata na kailangan nilang tulungan yung mga magulang nila, no, para may pangkain sila. So yun isa siguro, no, yun yung isa pang gap, no, yung parang pagpapaintindi ano pa epekto ng OSAEC po, no, kasi based sa lahat sa monitoring po namin, grabe ang epekto sa mga bata. Talaga yung sobrang trauma at saka yung shame, yung na dala-dala nila kasi di ba, once na ma-upload ka sa online, ando na yon. Hindi mo na siya kahit na i-delete mo siya, ay nandiyan na siya sa cyberspace, no? So yun po yung isa na gusto kong bigyan toon po, no? Yung usapin ng prevention at kamalayan or pag-iisip, paano tinitignan ang OSAEC po, no, ng Pilipino. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.